Magandang tanghali mga kapatid. At ito po ang ika-6 na salita ng Diyos nung siya'y nakapako sa krus. It is finished. Mabubuklat po natin to sa aklat ng John, chapter 19, verse 30. When Jesus had received the drink, He said, "It is finished," and bowed His head and gave up His spirit. Sa Tagalog po, ito ay, nang masipsip na ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyok-yok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Dakilang Panginoong Jesucristo. O Lord, samahan mo nga po, Panginoon. Ikaw, O Diyos, Holy Spirit, ang mangusap sa akin sa mga muli. Purihin ka, Lord, wala akong tinataas kundi yung pangalan. Sa pangalan mo ng Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, stay pat lang kayo dyan ha. Alalahanin natin si Christ. I know how you feel this time. Alalahanin na si Jesus Christ, no, nag-fasting ng 40 days. Si Moses ay nag-fasting ng 40 days din. Kaya, busogin nawa kayo ng Panginoon ng kanyang salita this time. Maraming salamat sa Lord na purihin ang Panginoon, ang kabutihan niya ay magpakailanman. Amen. Nung managutan na ang kanyang hininga, mga kapatid, ang nangyari ay ora mismo nahati yung kortina yung veil, yung mataas na kortina ng templo, nahati yun ora mismo, mga kapatid. Ano ibig sabihin po nun? Yun ay ng Panginoon ay tinapos na niya lahat. Paid in full. Lahat ng utang natin, mga kapatid, ay binayaran ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At yun ay, ang ibig sabihin din po nun ay, nung paghati nung kortina yun ay, pinakawalan na niya yung harang, di ba? Breaking the Levitical. Sa sistema ng Levitical noon, yung paghati ng kortina ay inalis na ng Diyos yung harang para tayo po ay direkta ng makausap ang Panginoon. Hindi po kagaya noon ng panahon ng sa panahon ng Exodus, nung Israelita nung unang panahon, sa Old Testament, mga kapatid, yung harang ng templo, ng tabernakulo, yung kortina doon, ang lahat ng mga tao hindi basta-basta nakakalapit sa presensya ng Panginoon. Kasi yung harang na yun ang borderline na mga tao hindi basta makapasok doon. Kundi ang tanging si Aaron lang, ang Levita lang, ang pinapayagan ng Panginoon ng tanging makapasok sa presensya, makipag-usap sa Panginoon. Kaya ang mga tao noon kapag nag-aalay, kailangan dumaan muna sa pari kay Aaron at siya na ang bahala doon makipag-usap sa Panginoon. Yung kortina, mga kapatid, nung pagkamatay mismo natin, Panginoon, nahati yun. Ibig sabihin nun, wala na, He breaks the Levitical law. Wala na tayo sa Old Testament, mga kapatid. Yung paghati ng Panginoon sa kortina na yun, ibig sabihin nun, diretso na tayo sa Lord. Hindi na tayo dadaan kung saan-saan pa lang. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, walang iba, kundi siya lamang, siya ang daan. At ano pang ibig sabihin ng paghati ng kortina? Ito inalis o pag-alis ng harang ng kasalanan, o di ba? Wala nang alay. Hindi na tayo maghahandog at hindi na tayo kailangang magpakahirap pa para ipakita natin sa Panginoon na, Lord, ito ginawa ko, kailangan patawarin. Hindi natin nakamtan ang kaligtasan natin sa sarili natin. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay binigay na mismo sa atin ng Panginoon yun. Nang libre, di ba? We don't deserve the unconditional love na binigay sa atin ng Diyos. Binigay niya sa atin to para sa malaya na tayo makalapit sa Kanya. Ano pa?
Yung paghati ng tabing na yon, nakita yun ng mga guard, ng mga religious leaders noon, na yung baka na-prove nila na yung paghati ng kortina hindi yung gawa ng tao. Gawa mismo ng kapangyarihan ng Diyos yon. Yung tabing na yon, imagine mo, yung gaano kahaba yung tabing na yon. It's a full 6 stories pala ng building, ganun kahaba siya. Hinati yun ng Panginoong Hesukristo. At yung sumisimbolo rin ng kortina na yon ay ang damit o katawan ng ating Panginoong Hesukristo na nagpakasakit sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, tetelestai, ng Greek word, tetelestai, naganap na. Paid in full. Wait lang. Wait lang mga kapatid. Okay. Paid in full. Used in ancient times to signify a debt was paid completely. Makahiyahay natin, no? Yung mga kasalanan na dapat, yung utang natin sa Lord, yung mga kasalanan na pinagawa natin. Wala tayong kahirap-hirap na siya na mismo magbabayad nun, sarili niya mismo. Imagine ko yung mga Israelita nun, sa dami, araw-araw, nag-aalay ng hayop. Hindi na natin kaya yun ngayon, mga kapatid. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, maski isang biik, hindi na tayo makakabili. So wala tayong pang-alay sa Lord. Hindi natin kaya. Noon, ang dami lang inaalay. Gaano kadami yun, araw-araw yun. Pero ngayon, binigyan na tayo ng daan ng Panginoon na hindi na natin kailangan gawin yun. Pagkat siya na mismo, ang sarili niya mismo ang inaalay niya. Pangalawa, mission accomplished. Naganap na lahat na yung mga hula sa kanya ng propeta, na may isang batang, na may isang birhen, na magdadalang tao, upang ipinanganak ang ating Panginoon na siyang tagapagligtas at kapayapaan ng lahat. Ikatlo, penalty and grace. Kasi kailangan natin ng biyaya, mga kapatid. At yung biyaya na to ay hindi natin makamtan sa sarili natin, kundi sa Panginoon lang. Diba? Napaka ng love, unconditional love to, mga kapatid. At kailanman hindi to nabibigay ng tao, kundi ang Diyos lang ang may bigay nito sa atin. Pang-apat, victory. Sa penalty and grace, sinasabi dito, the work is done, allowing believers to rest. O diba, pinagpapahinga na tayo. Rather than striving to earn salvation through their actions. Diba, hindi tayo naliligtas ng sarili nating kagustuhan. Bakit pa tayo magpipinintensya? Wala na yung pinitensya. Wala na yun. Inalis na yun ng Panginoon. Bakit ka pa magsusugat ng sarili mo para ipakita lang sa Panginoon na ito, Lord, ginagawa ko? Dahil tinapos na po ng Panginoon yun. At sa oras na ginawa natin yun, taon-taon na ginagawa po natin sa Panginoon na sinasaktan natin ang mga sarili natin, mga kapatid. Insulto sa Lord na makita na yung sinasaktan natin ang sarili natin sa harapan niya. Bakit? Hindi pa ba sapat yung ginawa niya sa cross? Hindi pa ba sapat yun? Kung bakit ang dami natin nakikita sa daan ngayon, ipinapakita nila na sila nagpenitensya. Dugo-dugo yung sarili na pinapahirapan ng sarili. Ang Diyos ayaw na ng ganun. Binibigyan na natin, pinapagaan niya yung mga bagay na ginagawa natin ng mga Israelita noon sa ngayon. Wala na tayong ibang gagawin. Ang Lord na bahala. All we can do is what? John 3:16. Yun na nga po, pumapasok na po ulit. Kaya't gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po, mga kapatid. Kaya, ngunit, hindi nyo na kailangan magpakasakit pa dyan. Hindi nyo na kailangan lumuhol pa, magpakasakit at ipakita nyo sa Lord. Wala na. Ang kailangan lang natin, direkta mag-ipag-usap, Lord. Ang kailangan natin, relasyon sa Lord, di ba? Read His Word at ito po ang talaga magpapabago ng buhay natin. With the help of the Holy Spirit na nasa atin ngayon.
Victory, pinakahuli na po tuloy. This victory, this fighting appearing defeated on the cross, Jesus was actually conquering death, sin, and the devil. Imagine mga kapatid, no? Yung tingin natin ng pagkamatay ng Jesus Christ sa cross, akala natin talunan siya. Akala natin natalo siya. Pero habang pinanood ko yung palabas, alam nyo, noong ora mismo na nahati yung cross, si Satanas nagwala. Sumigaw sa sobrang galit. Kasi ibig sabihin, napagtagumpayan ng Jesus Christ ang kamatayan. Kasi naganap na lahat, nagawa na niya lahat yung ayaw ni Satanas na mangyari sa mundo. At iyon kapatid, yung kasalanan nun, nagda-doubt niya ako lang muna. Conquering death, sin, and the devil, o diba? Yung kasalanan noon, kasalanan mo, kasalanan natin lahat, kasalanan ng sanlibutan, pasan ng Panginoon yon. Kasalanan noon, kasalanan ngayon, at kasalanan pa ng hinaharap. Mga kapatid, dinala na ng Panginoon Jesus yon sa krus. At iyon ang nagudyat kung bakit. At yun. Wala na. Hindi na natin kailangan, ulitin ko mga kapatid ha, hindi na natin kailangan magpakahirap, pakasakit sa sarili natin para lipakita sa Lord. Only the Lord. Siya nga eh. In John 14:6. Kuya Paris, paki-flash nga yung tetelestay, Kuya Paris, please. Para mabasa nila lahat yung buong points ng 4 na yun. Ayun. Mga kapatid, paalala. Kung nakikita niyo, no? Number 1, tetelestai means our sins are paid in full. Second, tetelestai means mission accomplished. Wala na. Tinapos na niya lahat. Yung naganap na yung nakasulat na propesiya ng propeta noon. Naganap na yon. Pangatlo, pinakauna pala dyan yung paid in full. Pangalawa yung may pang-4 pa yan. O pangatlo, tetelestai means the new covenant has begun. Ibig sabihin, nasa bago na tayo. Wala na tayo sa luma. So, ang pinakahuli niyan, victory. Victorious, mga kapatid, yun na yun. Wala na tayong ibang dedirektahin, kundi si Jesus lang. Wala na. Wala kahit sinong santo. Si Jesus lang. Dahil sabi nga sa John 14:6, He is the way, He is the truth, and He is the life. Kaya bakit ka patatawag ng kung sinong santo? Wala na. Only Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Iyon lang mga kapatid. Amen?